Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, muli nating i-analyze at i-forecast ang presyo ng Bitcoin dahil last video po natin, last time, tumama tayo sa ating prediction. No? Kung makikita po natin, sabi ko dun sa video na yon, ay possible pa siyang bumaba ng 61,000 US dollar levels at ngayon mukhang nando na nga siya, no? Ayan sa 61. So kaya naman sa video nito, we will try to forecast and analyze and to predict somehow the price action of Bitcoin, no? Kaya naman kung interesado ka sa mga insights na sasabihin natin, panoorin mo ng buo ang video nito, no? Pero kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, Facebook, ako nga pala si Christian J. Susena, aka The Estudyante Trader. Isa tayong second year financial management student, but we're also a content creator, no, in every social media platform na meron tayo. At syempre, I am also a global trader and investor across different financial markets, no. Kaya naman gumagawa tayo ng contents about business, finance, economics, youth empowerment. Kung gusto mong matutunan lahat yon, mag-follow, mag-subscribe ka na para mas marami ka pang matutunan, no? So, without further ado, i-analyze na po natin itong chart, no? Unang-una muna, sa technical analysis nga, no? Ang kailangan po natin dyan, bukod sa mahirap agad, no, na pag-a-analyze, syempre po, dapat, ito na nga, tips agad sa technical analysis, ang lahat po ng chart na tinitignan ninyo, no, ay lagyan nyo po ng support and resistance na basihan. So, kailangan po yan para nang sa gayon, makita natin kung nasa ang range po yung possible niyang babaan or taasan o yung possible niyang galawan overall. So, yan po ang ating support, no? At magkakaroon tayo ng resistance dito. So, ibig ko nga pong sabihin last time, yung prediction natin, no? Umangat lang siya hanggang dito, no? Around, yan, sa gitna po. 'Di ba? Ang kanyang support 60,000. Ang kanyang resistance 72 to 74. So parang umangat lang doon sa mid-level, no? Sa 65, 66 dito po. At ngayon nung umangat siya doon sa mid-level niya pa 50% dito, makikita po natin na dinecline na or na nag-decline yung presyo. Ang ibig sabihin po niyan, mas marami na ang nagbebenta dito, no? Kaya mapapansin natin may mga swing low, no? Ito po yung tinatawag natin na lower high, papunta po doon, dito na naman sa support. So, ang sinasabi lang natin dito is, kung makikita natin dito may low, lower low, pababa pa rin ang kanyang galaw. No? Kaya marami nagsasabi, Sir, dito bakit mo sinasabi? Di ba pataas naman siya, bakit mo sinabi noon na pababa siya? Kasi actually, nandyan po yan. No? Kung mapapansin natin, ito nga po yung tinatawag ko na strategy na risk and return measures or retest and fallback. So, kung makikita natin dito, ang inangat niya, more of 10 to 13%, right? O yan, 10 to 13%. Dito, kung mapapansin natin, ilang percent ang inangat? No? Ang inangat niya, yan, mga nasa ganun nga, 13 to 15% naman, no? Dito sa week. Pero kung di natin ko-consider yung week, 'di ba po, no? Yan ang aking actually hypothesis, no, na ginagawa ngayon na kapag ka nag-retest siya, ito pong previous retest, yung susunod na retest, susundan niya lang din itong mga average retest. Nagigets po? Ibig kong sabihin, halimbawa, ito, nag-retest, no, 13%, 12%. Halimbawa, hindi pa yan nagre-retest dito, no, pa-retest pa lang, inaasan na natin mga ganong levels lang din na hindi bababa sa 10%, hindi tataas ng 15% yung retest niya dito. So which is, ang nangyari nga po, pagkataas niyang ganyan, pagka-retest niya, bumaba po ulit. No? Kaya actually, naka-short position tayo dyan nung bago pa lang siya bumaba. No? Kasi nga, na-analyze ko na, na-predict ko na possible ganun yung mangyayari at nangyari nga po, 'di ba? So kaya naman ang ating possible forecast dito sa ngayon, kung makikita po ninyo, nagkakaroon, no, ng tinatawag natin na spinning top na candlestick, pero kung mapapansin niyo rin somehow, no, tignan natin yung volume, no? Yung volume po kasi napaka specific niyan eh. Tignan niyo po, no? Yung buying volume hindi na surpass yung selling volume, no? The more na pababa yung candlestick niya, yung price action, yung volume naman po dito, yan, lumakas pa yung selling pressure. At yung buying volume nitong candlestick na to for this day, May 9, 2024,
hindi po gaanong kalakas. Kaya masasabi natin na overall ang market sentiment ay bearish or negative. At possible pang pumunta dito yan sa support bago yan tumaas ulit. So ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, possible pa yan bumaba, yes, no, based on the technical factors, no, pero syempre magdedepende pa rin po yan sa mga news and events or fundamental factors ng bawat tinitignan natin na bawat chart, no. So pero dito kung makikita natin, pwede tayong bumili somewhere around the support level, no? But again, disclaimer, it really depends on you, no? Tayo nagbibigay lang tayo ng insights and syempre ng awareness, no? Para nga if ever bibili kayo ngayon hindi pa tamang timing, no? Kasi alam niyo mga traders, ang trading, it's not about the price, but it is all about the timing, no? Ibig sabihin, kailan ka ba magse-sell short? Kailan ka ba magba-buy long? Kailan ka ba papasok? 'Di ba? Kailan ba yung entry at exit mo? Hindi natin pinag-uusapan masyado dito yung price, kung mahal na o mura pa. No, kasi once na tama ang timing mo, 'di ba? Kahit tumaas na siya, mahal na, pero tama pa rin ang pag-buy mo, you can sell it higher. Right? So, 'yun ang tinuturo natin na hindi porket mahal na, mura na, bili na tayo. Paano kung bumaba pa? 'Di ba? So, lagi tayong magbabase sa ating pag-aaral, sa ating analysis, para nang sa gayon hindi tayo syempre ma-shake out, no. Marami nagko-comment, "Sir, estudyante trader, but wala kang ginagawang mga Elliott wave, gantong pattern?" Alam niyo po, to be honest, no, hindi ko na siya kailangan gawin. Kasi price action pa lang, tamang pagtingin ng market structure, candlesticks, trend, kumbaga nga kabisado na, nasa utak na, no. Kaya yung mga nagko-comment diyan, kayo na lang po ang gumawa nun, no. Ako nape-predict ko yung market, na-analyze natin ng tama, at nakakapag-trade ako ng hindi ko na ina-apply yon, no. Kumbaga nandito na po siya, pati yung mga lahat ng trade and economic theory. So, na-apply natin siya sa bawat trades natin, no. So, kaya yon mga ka-traders, sa tingin nyo, ano ba itong igagalaw ng Bitcoin? Bakit ngayon kahit nag-halving na, halving na, so bakit hindi pa rin kaya tumataas yung presyo? No, at last na lang po, no, nag-research ako bakit ganoon. Pagka sa stock market, 'di ba, naglabas ng negative earnings, tumaas pa rin yung presyo. It is because of the what we call as market expectation, 'di ba, na baka na kung saan na ang inaabangan na negative earnings ay 5 billion pesos negative, pero naging 1 billion lang. Ibig sabihin parang naging positive pa rin siya in a way, no? Kaya dito sa crypto, siguro may mga ganong factors dito na ang daming good news, pero bakit medyo bumababa pa rin or hindi pa siya tuluyan tumataas, no? Ano po sa tingin nyo yung factor na yon? So, kaya yun mga ka-traders, yun lamang. Maraming salamat sa panonood and more contents like this, The Estudyante Trader po. Yun lang.